kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, na hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig. Sa anong paraan, di niya tayo marinig? Verse 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang huwag siyang makinig. Yun pala, ang kasalanan pala ang dahilan, mga kapatid, para hindi tayo pakinggan ng Diyos. Ang kasalanan pala ang dahilan kung bakit hindi siya nakikinig sa ating mga dalangin. Kaya sabi po ng Psalms 51 verse 2 and 9, sabi ni Haring David sa ating Panginoon nang siya'y magkasala, siya'y nanalangin, at ganito ang kanyang panalangin, hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan. Ikumpli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan, at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Hindi ka patatawarin ng Diyos sa iyong nagawang kasalanan kung hindi ka hihingi ng tawad sa Diyos. Amen? Amen? Minsan kasi ang Diyos para dating ginagawang tao. Di ba? Pag mayroong mga anak na nagkasala sa nanay, anong ginagawa ng mga anak? Pinapalamig lang yung kasalanan. Di ba? Walang patawaran. Maya-maya, nakikipagngitian na kay nanay. Nanay mo kasi yan eh. O tatay mo kasi yan eh. Kunting lambing lang, di ba? Kaya kahit hindi ka na humingi ng tawad, total si tatay naman, binati na ako. Okay na yun. But church, sa Diyos, hindi po ganon, mga kapatid. Yung pinakadaan mo lang sa palamig-lamig, at pagkatapos, okay na ang lahat. Kapag nagkasala ka sa Diyos, ang hinahanap ng Diyos ay magsisi ka sa iyong kasalanan. Humingi ka ng tawad sa iyong kasalanan. At doon, patatawarin ka ng Panginoon. Sabihin mo sa Kanya ang pagkakasala mo. Sabihin mo sa Kanya ang paghingi ng tawad mo. At patatawarin ka ng Diyos. Hindi kapag nagkasala ka, pinapalamig mo lang ang iyong sarili. Pagkatapos mong palamigin, siguro medyo ang sama ng loob ay wala na. No. Hindi po gano'n ang Diyos, mga kapatid. Alam niyo ba ang Diyos? Higit pa sa tao yan. Nakalista yung mga kasalanan mo. Nakalista ang mga kasalanan mo. Hanggat hindi ka humihingi ng tawad, hindi mabubura yan. Amen? Kaya nga, yung mga hindi nakahingi ng tawad sa Diyos, o ating tingnan kung talagang nakalista nga ba ang mga kasalanan ng tao. Sa Revelation, mga kapatid, Revelation chapter 20, sabi dito, sa verse 11, at nakita ko ang isang malaking luklukan, maputi, at ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay na ito, mga kapatid, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan, at nabuksan ang mga aklat. Ano ba yung aklat na ito? At nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Nakaslot pala. Ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang akala ng tao, kapag siya'y namatay na, nakalusot na siya sa kanyang kasalanan. Hindi niya alam, yung kanyang mga kasalanan ay nakalista yan sa Diyos. At sa araw ng paghuhukom, muli siyang bubuhayin ng Diyos para harapin niya ang mga kasalanan kanyang nagawa. Hindi niya ito mga takasan. Pero bakit ang mga anak ng Diyos ay hindi na humarap sa aklat na ito? Bakit? Sapagkat ang inyong mga kasalanan ay napatawad na. Nabura na ng dugo ng Panginoon. Amen? Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya mga anak ng Diyos, ang ating mga kasalanan
kasalanan. Kung tayo ay nagkasala sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Kanya. Sapagkat ang dugo niya ay sagana pa rin dumadaloy sa Kanyang luklukan ng habag at awa. Pero paano doon sa mga sinners pa? Paano ba makatanggap ng taong makasalanan ang kanyang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan? Hindi ba tayo dati ay makasalanan? Marami tayong nagawang mga kasalanan. Paano mo tatanggapin ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan? Mga anak ng Diyos, mayroon lang isang verses sa Bible na malinaw na ipinakita ng Panginoon na ang tanging paraan para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan na gawa mula na magkaisip ka, maaring 40 years old ka na ngayon, marami kang nagawang mga kasalanan, at sa isang iglap, ang lahat ng ito ay mapapatawad ng Diyos, mapapatawad ng Diyos sa isang sandali. Meron lang isang tanging verses na ibinigay ang Panginoon, ang Acts chapter 2, verse 38. Amen. Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Diba? Nung Sunday, si Brother Raul, binautismahan. No? Brother Raul. Meron tayo isang binautismahan, si Brother Raul. Kasi sabi niya, mali ang kanyang bautismo, kaya na kailangan palang ituwid. At sinabi sa kanya ni Pedro, magsisi kayo at pangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ito lang pala ang tanging paraan para yung marami mong kasalanang nagawa sa nakalipas na buhay mo ay mapatawad ka ng Diyos. Magpabautismo ka. Una, magsisi ka at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, maraming binautismohan sa Father, Son, Holy Ghost. Pero alam niyo po ba, ang kapatawaran ng kasalanan ay wala sa Father, Son, Holy Ghost, wala sa titulo, doon po sa kanyang pangalan lang matatanggap ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Hallelujah. Mga anak ng Diyos, tayo tumako patuloy sa ating paksa. Ang tanging dahilan kaya ang Diyos ay pigil sa atin dahil sa kasalanan. Pero alam niyo po ba mga anak ng Diyos, kung sa ating mga tahanan lang ay magagawa natin lagi na sa tuwing tayo ay magkakasala, bago matulog, humingi ng tawad sa Diyos. Amen? Manalangin ng makalangit na panalangin na kagaya ng panalangin binigay ng ating Panginoon. Ang Matthew chapter 6 verse 9. Manalangin kayo ng ganong kasi ng panalangin. Spiritual na panalangin, mataas na panalangin na may kinalaman sa inyong kaluluwa. Paano kayo tumibay, maging matatag, pag ang tukso ay dumating, paano mo ito malalagpasan? Paano mo ito mapagtatagumpayan? Paano ang kaharian ng Diyos ay maghari sa buhay mo? Paano ang salita niya ay patuloy na dumaloy sa iyong buhay? Mga kapatid, ipag-pray mo ito sa Diyos. Ipag-pray mo ang iyong kaluluwa na lagi kang lumakas sa araw-araw. Mga anak ng Diyos, ang daming sibat po ng kaaway ang nakaabang sa atin lagi. Amen? Isipin nyo, mga anak ng Diyos, hindi lang po 1,000 sibat yan, 1,000,000 sibat yan. Paano ka makakaiwas dyan? Paano ka makakailan dyan? Ang ikalawang panalangin, mga anak ng Diyos, sa Ephesians chapter 6, verse 18-19, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at magpuyat sa buong katiyagaan, at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Nag-pray ka para sa iyong sarili, sa ikatitibay mo, sa ikalalago mo pa, sa ikalalakas mo pa. Ipinag-pray mo ang iyong kaluluwa, mga kapatid, para ito magtagumpay sa mga